Maagang dumating si Evan sa harap ng malaking gusali ng Alcorp Holdings. Suot ang simpleng long sleeves na medyo kupas at lumang backpack na halatang ilang taon nang ginagamit. Huminto muna siya sa tapat ng revolving door, huminga ng malalim at nagmasid sa mga taong papasok. Puro naka-Amerikana, naka-heels, may mamahaling relo at may dalang mamahaling bag. Para bang hindi siya nababagay doon, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpakatatag. Tahimik siyang pumasok, nagbigay ng magalang na ngiti sa guard at nagtanong kung saan ang HR office para sa mga bagong hire. Kahit ang boses niya ay mababa at kalmado, ramdam na may kumpiyansa sa paraan ng pananalita niya kahit anong simpleng itsura niya. Pagpasok niya sa 14th floor kung saan naghihintay ang HR orientation, napatingin sa kanya ang ilang empleyado. May ilan na nagbulungan. Sino raw ang bagong mukhang iyon na parang hindi man lang sanay sa corporate setup? Hindi sila nakatingin dahil masama, kundi dahil kakaiba ang presence ni Evan. Hindi siya mukhang kinakabahan. Hindi rin mukhang nagmamadali. Parang alam niya ang ginagawa niya. Nang tawagin siya ng HR para sa maikling orientation, mahinahon siyang sumunod at nagpasalamat pa, dahilan para mapangiti ang HR assistant na bihirang makakita ng ganoong paggalang mula sa bagong empleyado. Pagkatapos ng orientation, inihatid siya ng HR sa department na kanyang papasukan. Doon niya unang nakita si Mr. Torres, ang supervisor. Naka-cross arms ito at may matalim na tingin, para bang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Paglapit ni Evan, agad itong nagpakumbaba at nagsabi ng, "Magandang umaga po sir. Ako po yung bagong employee, si Evan." Hindi man lang ngumiti si Torres, bagkus ay tumango lang at naglabas ng mabigat na buntong hininga. "Sige, sana mabilis kang matuto. Hindi ako babysitter ha? Dito bawal ang mabagal." Sagot nito ng may halong yabang. Tumango lang si Evan at nagpasalamat kahit halata ang pangmamaliit ng supervisor. Habang ipinapakilala siya sa team, may ilan na ngumiti ng magalang, pero karamihan ay napatingin lang sandali at nagpatuloy sa trabaho. Isa lang ang tila tunay na ngumiti sa kanya. Si Mara, isang senior analyst. "Welcome Evan," sabi nito habang inaabot ang kamay. Napansin niya agad na mabait ang babae at may mababang loob. Isang bagay na bibihira sa ganoong environment. "Maraming salamat po," tugon ni Evan sabay bahagyang yuko. Pagbalik niya sa desk, pinagmamasdan ni Mara si Evan at napansin ang mahinahong paraan ng pagkilos nito. Parang sanay na sanay sa corporate, pero hindi nag-aangas, hindi nagyayabang at hindi nagmamadaling magpakitang gilas. Kabaligtaran ito ng mga bagong hire na kadalasang sabik magpa-impress. Nang lapitan siya ni Torres para sa unang task, nagsimula na agad ang hindi magandang pakikitungo. "Oh, ikaw, mag-file ka muna ng mga papel na yan. Huwag kang magtatanong, sundin mo lang," sabi nito habang halos ibinabagsak ang makapal na folder sa mesa ni Evan. Hindi naman umangal si Evan. Tinanggap niya iyon at nagtrabaho ng maayos. Ngunit sa halip na kalma ang supervisor, mas lalo pa itong nainis. Marahil dahil hindi niya mahanap ang reaksyong hinahanap niya. Takot, kaba o reklamo. Wala siyang nakuha. Nanatiling tahimik at masipag si Evan. Habang tumatagal ang oras, mas dumadami ang mga matang nakatingin kay Evan. Una, dahil bago siya. Pangalawa, dahil parang hindi siya nababahala kahit tinatarayan siya ng supervisor nila. Pangatlo, dahil may kakaiba siyang aura. Hindi mayaman, pero mukhang mataas ang pinag-aralan. Hindi sosyal, pero maayos ang pananalita. May kakaibang tiwala sa sarili, pero hindi mayabang. Makamasa ang dating, ngunit parang may pinanggalingang mataas.
Hindi nila mabasa kung sino talaga siya. Sa gitna ng tahimik na trabaho ng lahat, narinig ang malakas na boses ni Torres. Ano ba yan? Ang bagal mo. Nakakahiya ka. Bagong pasok pa lang sablay ka na. Napatingin ang buong department. Pinagtinginan nila si Evan. Naghihintay kung magagalit ba o lalaban. Pero mahinahong tumingin si Evan kay Torres at sinabing, "Pasensya na po sir, sisiguraduhin ko pong hindi na mauulit." Tahimik ang opisina pagkatapos noon, pero parang may tanong na gumuguhit sa isip ng mga nakikinig. Bakit hindi man lang nagagalit ang bagong empleyado? Bakit parang hindi siya naaapektuhan? Nang uwian, nag-aayos ng gamit si Evan nang lumapit si Mara. "Okay ka lang? Kanina ka pa pinupuntirya ni sir." Numiti si Evan ng bahagya, hindi pilit, at sinabing, "Ayos lang po, sanay na rin siguro." Napakunotno si Mara. "Sanay?" Tanong niya, tila nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. "Ibig ko pong sabihin, marami talagang ganitong supervisor. May mga taong mas mababa ang tingin sa bagong empleyado. Natural lang naman po iyon," paliwanag ni Evan. Pero sa tono niyang sulong ay hindi galit, hindi rin hinahamak ang sitwasyon. Parang naiintindihan niya ito ng mas malalim kaysa tipikal na empleyado. Habang papalabas siya ng building, lumingon siya sandali sa Alcorp logo sa pader. May kakaibang kinang sa mata niya, hindi takot, hindi pagdadalawang isip. Parang isang taong bumabalik sa lugar na matagal na niyang kilala. Parang may dahilan ang pagiging bagong empleyado niya roon, at iyon ang simula ng pagbabago na hindi pa alam ng buong kumpanya. Sa unang araw pa lang, malinaw. Ang tingin ng lahat kay Evan ay ordinaryo. Ngunit may iilan ng nakakapansin na may kakaibang misteryo sa kanya. At ito ang magbubukas sa serye ng mga pangyayaring magpapayanig hindi lang sa department kundi sa buong kumpanya. Kinabukasan, maaga ulit dumating si Evan sa opisina, dala ang simpleng baon na nakabalot lang sa lumang lalagyan. Tahimik siyang umupo sa kanyang workstation habang unti-unti nang nagsisidatingan ang ibang empleyado. May ilan na tumingin sa kanya nang may pagtataka. Marahil dahil sa kabila ng pang-aalipustang naranasan niya sa supervisor nila kahapon, parang wala lang sa kanya. Wala siyang bakas ng inis o sama ng loob, para bang bago na naman ang araw at magsisimula siyang muli na may parehong kalmadong mukha. Si Mara dumaan sa tabi niya at ngumiti. "Good morning, Evan." Tumango ito at mahina niyang sinagot, "Good morning po." Ilang minuto pa lang ang lumilipas nang biglang lumabas si Mr. Torres mula sa kanyang opisina, hawak ang isang mug ng kape at may maingay na yabag na agad nagpatahimik sa paligid. "Hoy, Evan, dito ka!" Sigaw nito kahit wala pang 1 metro ang layo. Tumayo si Evan agad at lumapit, hindi nagpakita ng pag-aalinlangan. "Opo, sir?" Tanong niya ng magalang. Iningnan siya ni Torres mula ulo hanggang paa, saka ibinato sa kanya ang isang makapal na papel. Hindi literal na ibinato, pero halos ihampas na sa mesa niya. "Ayusin mo yan, isort mo lahat, at gusto ko tapos yan bago magtanghali. Kapag mabagal ka, problema mo na yan." Sabi nito, halatang hindi interesado kung kakayanin ba yon sa oras na ibinigay niya. Kahit halatang mabigat ang trabaho, tinanggap lamang ni Evan at sinabing gagawin niya ang lahat para matapos. Pagbalik niya sa mesa, ramdam niya ang tingin ng iba. Ilang empleyado ang nagbulungan. Nagsasabing ang bilis daw ni Torres pumuntirya ng bagong pasok. May isa pang nagsabi na baka hindi tumagal si Evan sa department dahil sa ugali ng supervisor. Ngunit may isa ring nagkomento na tila kakaiba si Evan. Dahil hindi siya sumusuko, hindi bumabalik ng may reklamo at hindi nagpapakita ng kahit anong galit o panghihina. Habang busy sa pagsort ng papers, lumapit si Torres ulit, sabay tingin sa ginagawa ni Evan. "Ano ba yan? Ganyan ka ba kabagal? Ilang minuto ka na dyan?" Halos wala pang 10 minuto mula nang ibigay niya ang trabaho, pero ganoon agad ang tono niya. Hindi tumingin si Evan nang diretso sa supervisor. Tumango lang siya at patuloy na nagtrabaho. "Pasensya na po, sir.
Iaayos ko po agad. Paglayo ni Torres, napailing si Mara habang nakatingin sa supervisor. Ang sama talaga ng ugali niya. Bulong niya sa sarili. Para kay Evan, hindi bago ang ganoong klaseng trato. Sa bawat kilos ng supervisor, hindi niya hinahayaan na kainin siya ng emosyon. Tahimik lang siyang kumikilos, sinusunod ang trabaho at hindi nagtatanim ng galit. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Mara mula sa kabilang mesa, may nakita siyang hindi niya maintindihan. Parang may lalim ang mata ni Evan na hindi umaayon sa katahimikan niya. Parang nasa likod ng mga mata nito ay isang taong sanay makipag-usap sa mga taong may mataas na posisyon, sanay sa pressure, at sanay sa respeto na malayo sa nararanasan niya ngayon. Pagdating ng 11:00, halos tapos na ni Evan ang makapal na papeles na ibinigay sa kanya. Nakita ito ni Mara at hindi maiwasang mapahanga. Ang bilis mo naman, sabi niya habang lumalapit. Tumango si Evan at mahinahong ngumiti. Sanay lang po siguro, sagot niya. Sanay mag-sort ng ganyang karami? Tanong ni Mara na parang nabibiro, ngunit totoo rin ang pagtataka. Opo, marami na rin po akong napagdaanan, sagot ni Evan. Hindi siya nagdetalye, pero sapat na riyon para makaramdam si Mara ng panguusisa. Hindi mukhang ordinaryong empleyado si Evan. Simpleng tingnan, oo, pero ang paraan niya sa trabaho ay parang may malawak na karanasan. Nang makita ni Torres na halos tapos na ang trabaho, hindi ito natuwa. Imbes ay lalo itong nainis. Abat mabilis ah. Sige, may bago ka pang gagawin. Daliin mo. Sabi nito na parang ayaw tanggapin ang katotohanan na kayang tapusin ni Evan ang kahit anong ibigay niya. Binilhan niya si Evan ng panibagong gawain, mas magulo at mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi na nagulat si Evan, tinanggap niya ito at nagtrabaho muli. Habang abala si Evan, dumaan ang isang empleyado na kilalang mahilig manlait ng mga bago. Uy Mara, parang kawawa naman yung bago, parang alila ni Torres, sabi nito. Pero nagulat ito nang sagutin siya ni Mara. Hindi siya kawawa, maayos siyang tao at ang bilis niyang matuto. Hindi mo nakikita? Napatingin ng empleyado kay Evan saka bumalik kay Mara. Talaga? Mukha lang siyang ordinaryo. Napailing si Mara. Minsan yung mukhang ordinaryo, sila yung hindi mo kayang tapakan. Hindi mo alam kung sino sila talaga. Sa gitna ng pag-uusap nila, napatingin si Evan sandali, ngumiti kay Mara at nagpatuloy sa trabaho. Doon nagsimulang mabuo ang pagtatanong sa isip ng ibang empleyado. Sino ba talaga si Evan? Bakit hindi siya tulad ng ibang bagong hire na mabilis sumuo, mabilis mapion o mabilis magreklamo? Bakit parang may tiwala siya sa sarili kahit halos araw-araw siyang inaapi ni Torres? Pagsapit ng hapon, mas dumalas ang pang-uutos ni Torres. Parang sinasadya niyang magsabay-sabay ang mga task para mahirapan si Evan. Pinapadala siya sa printer room, sa storage room, sa pantry, at kung saan-saan pa na hindi naman kasama sa job description niya. Ngunit kahit pagod, hindi nagreklamo si Evan. Tahimik lang siyang sumusunod sa bawat utos. May mga pagkataong sinasadya siyang ipahiya ni Torres sa harap ng ibang empleyado, ngunit kahit kailan hindi nagtaas ng boses si Evan. At doon unti-unting nagsimula ang pagbago ng tingin ng mga nasa paligid. Kahit ang mga empleyadong sanay manood na lang, nagsisimula na ring maawa kay Evan. Ang hindi nila alam, sa bawat tahimik na pagtanggap ni Evan sa pang-aabusong iyon, mas lalo niyang nakikita ang tunay na kulay ng supervisor at ng department. At dun na nagsisimulang mabuo ang isang bagay na hindi pa nila alam, ang paghahanda para sa malaking pagbabagong darating sa kumpanya. Pagpasok ng ikatlong araw ni Evan sa opisina, mas lalo nang lumala ang pagtrato ni Mr. Torres sa kanya. Parang araw-araw ay sinusubok nito kung hanggang saan ang pasensya niya. Halos hindi pa nakakaupo si Evan nang dumating ang supervisor
May daladalang malaking kahon ng mga lumang dokumento. Wala man lang paunang salita, bigla na lang ibinagsak ni Torres ang kahon sa gilid ng mesa ni Evan. Dahilan para umalog ang buong workstation. Ayan, ayusin mo. Lahat ng lumang files na yan, ilipat mo sa bagong format. At gusto ko tapos bago mag-apat. Hindi man lang nilingon ni Torres kung kakayanin ba yon. Basta iniwan niya at umalis nang parang wala lang. Tahimik na tumango si Evan at sinimulan ang pag-aayos ng mga dokumento. Habang pinagmamasdan niya ang mga lumang reports, napansin ni Mara ang bigat ng trabaho. Lumapit siya sandali, nag-aalok ng tulong. Grabe naman si Sir, hindi ka man lang binibigyan ng oras huminga. Gusto mo bang tulungan kita? Tumango si Evan at magalang nang umiti, ngunit tumanggi. Salamat po Mara, pero kaya ko naman po. Masasanay din ako. Napailing si Mara dahil hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ni Evan na manatiling kalmado kahit sa gitna ng lantaran at paulit-ulit na pang-aabuso. Hindi niya alam kung dahil ba sa malalim na pasensya ni Evan o dahil sanay na itong pakitunguhan ang mga taong gaya ni Torres. Ngunit, may isang bagay na sigurado siya mula sa obserbasyon. Hindi ordinaryong empleyado ang bagong kasama nila. Pagbalik ni Torres sa area, agad niyang tiningnan ang ginagawa ni Evan. Ang bagal mo, sabi niya, kahit hindi pa niya nakikita ang progreso. Hindi ka ba marunong umintindi? Ilang oras ka na dyan. Napatigil ang buong department sa lakas ng boses ng supervisor. Ngunit imbes na sumagot o magpaliwanag, tumingin lang si Evan at naglabas ng mahinahong tinig. Pasensya na po sir, iniingatan ko lang po na walang mamiss na details. Nakakainis para kay Torres ang kawalan ng reaksyon ni Evan, kaya lalo pa niya itong tinarget. Hindi ito lugar para sa mabagal. Kung gusto mong manatili dito, bilisan mo ang pag-iisip mo. Hindi ito charity. Kung hindi mo kaya, umuwi ka na. Tumahimik ang buong opisina. Sa kabilang mesa, napapailing ang ilang empleyado. Hindi nila masabi ng malakas pero halata sa mukha nila ang pagkainis sa ugali ni Torres. May ilan na lihim na humahanga kay Evan dahil hindi ito natitinag. Sa halip na sumagot ng pabalang, patuloy lang ito sa trabaho. Ang hindi nila alam, bawat sigaw, bawat panghahamak ni Torres ay hindi nagiiwan ng kahit kaunting galit sa puso ni Evan. May dahilan ang katahimikan niya. Mas malalim pa kaysa sa nakikita nila, habang nagpipilit si Evan na tapusin ang sandamakmak na dokumentos. Muling may naisip na bagong paraan ng pang-aasar si Torres. Evan, tawag niya. Nang tumingin si Evan, inabot ng supervisor ang isang listahan ng mga errands. Paki-deliver itong mga papel sa kabilang department at pakikuha na rin ng kape ko. Gusto ko mainit. At huwag kang magkamaling malagyan ng sugar ha, ayaw ko nun. Nilingon ni Mara ang supervisor, halatang hindi makapaniwala. Sir, trabaho ba talaga ni Evan yan? Tanong niya ng mahinahon pero matatag. Tiningnan siya ni Torres ng masama. Mara, supervisor ako. Alam ko kung ano ang pwede kong ipagawa sa mga staff. Huwag kang makialam. Tumahimik si Mara at napaupo, pero halata sa mukha niya ang pagkadismaya. Habang naglalakad si Evan papunta sa kabilang department, may ilang empleyado ang huminto sa ginagawa nila at pinagmasdan siya. May halong awa at pagtataka. Sa kabila ng mabibigat na papeles at mahaba-habang lakarin, hindi nagreklamo si Evan. Hindi man lang umiling sa pagod. Tahimik lang siyang gumagalaw. Parang naintindihan niyang bahagi ng proseso ang lahat. Ngunit may isang empleyadong nakita siya at nagsabi kay Mara nang pabalik si Evan. Grabe ang tapang ng bago ninyo. Hindi ko alam kung bakit niya tinitiis si Torres. Umiling lang si Mara. Hindi ko rin alam, pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya tulad ng mga dati naming new hires. Parang may alam siya na hindi natin alam. Pagbalik ni Evan sa departamento, abala ulit siya sa pag-ayos ng mga lumang files. Nakita ni Torres
na hindi pa tapos ang trabaho para sa araw na iyon. Ano ba yan, Evan? Ilang beses ko bang sasabihin na bilisan mo? Gusto mo bang ako pa ang gumawa niyan? Pigil ang tawa ng ilang empleyado dahil alam nilang hindi kayang gawin ni Torres ang ganong trabaho. Ngunit kahit ganoon, nanahimik pa rin si Evan. Hindi niya sinagot si Torres. Hindi rin siya nagpakita ng kahit anong sama ng loob. Tumango lang siya at nagpatuloy. Sa kabilang banda, lalo namang lumalalim ang paghanga ni Mara. Hindi dahil sa bilis o husay ni Evan, kundi dahil sa karakter nito. May tibay, may disiplina at may kakaibang respeto sa lahat ng nangyayari. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil parang alam niya kung kailan dapat sumagot at kailan manahimik. Parang may hinahanda siyang mas malaking plano. Habang papalapit ang oras ng uwian, lumapit si Mara kay Evan. Evan, gusto ko lang sabihin, hindi mo kailangan tiisin ang lahat ng ginagawa ni Sir. Pwede kang magreklamo, pwede kang humingi ng tulong. Napangiti si Evan, isang ngiting hindi pilit at sinabing mahinahon, "Salamat po, Mara. Pero ayos lang po ako. May mga bagay na mas mahalagang unawain kaysa awayin." Hindi naintindihan ni Mara ang ibig niyang sabihin, pero may kutob siyang hindi ito simpleng sagot. Parang may pinaghahandaan si Evan na hindi pa nila nakikita. At habang lumalabas si Evan ng opisina, hindi niya alam na ang katahimikan niyang iyon ang magiging dahilan para mas mapabilis ang pagkahulog ng pader ni Torres. Sa bawat utos, bawat sigaw, at bawat pang-aalipusta, mas lalo niyang ipinapakita ang tunay na ugali ng supervisor. At unti-unti, kahit hindi pa nila alam, nagsisimula ng mabuo ang isang napakalaking twist na yayanig sa buong kumpanya. Ilang araw ang lumipas at lalong naging kapansin-pansin ang pag-aabuso ni Mr. Torres, hindi lang kay Evan kundi maging sa ilang bagong empleyadong dumating. Halos araw-araw ay may umiiyak sa restroom dahil sa tindi ng paninigaw at pangmamaliit ng supervisor. Ngunit kakaiba si Evan. Hindi siya nababasag, hindi siya napapagalit, at hindi rin siya sumusuko. Habang ang iba ay nanginginig kapag lumalapit si Torres, si Evan ay nananatiling mahinahon, marespeto, at tila ba walang kahit anong bigat ang salita ng supervisor. Dahil dito, napapansin ng mga empleyado na parang mas lalo pang nagiging agresibo si Torres sa kanya, marahil dahil hindi niya mauha ang reaksyong gusto niyang makita. Isang umaga, may isang HR representative na dumating sa floor at nakitang halos nakayuko ang dalawang bagong empleyado habang pinagsasabihan ni Torres. Malakas ang boses nito, may halong pananakot, at tila ba ipinapakitang siya ang may pinakamataas na kapangyarihan sa departamento. Nang makita ng HR staff ang eksena, agad itong lumapit. "Sir Torres, may problema po ba rito?" Tanong nito ng may pag-aalalang tono. Ngunit mabilis ang sagot ni Torres. "Wala, tinuturuan ko lang sila. Alam mo naman ang bagong hire, puro sablay." Nakita ng HR ang takot sa mukha ng dalawa. Ngunit dahil sa posisyon ni Torres at sa pangalang binuo niya sa kumpanya, ipinagpalagay nito na baka exaggerated lamang ang nakikita niya. Pag-alis ng HR representative, mas lalo pang nag-init ang ulo ni Torres. Tiningnan niya ang buong departamento at nagbabala. "Sa susunod, walang magsusumbong. Dito, ako ang masusunod. Ako ang magtuturo kung paano maging empleyado." Napayuko ang karamihan, ngunit si Evan ay nanatiling tuwid ang upo. Hindi niya ito ginawa para kontrahin si Torres, kundi dahil hindi niya nakasanayan ang yumuko sa harap ng taong nananakit. Ngunit napansin iyon ni Torres at lalo siyang nainis. "At ikaw, Evan, tumawa ka pa sa HR? Parang may sinasabi kang mali ako na palingon ang iba." Hindi naman tumawa si Evan. Pero iyon ang nakita ni Torres dahil sa sobrang inis niya. Tumango si Evan ng mahinahon. "Hindi po ako tumawa, sir.
Sumunod lang po ako sa sinasabi niyo. Ngunit para kay Torres, anuman ang tunog ng kalmadong tinig ni Evan ay tila pang-aasar. Nagsimula siyang gawing punching bag si Evan para ipakita sa lahat na hindi siya dapat sinuway. Ikaw, Evan, since parang ang lakas ng loob mo, gawin mo tong buong backlog ko. Naglagay siya ng makapal na papel sa mesa ni Evan, mga lumang report, pending invoices, at mga draft ng project proposal na hindi pa niya natatapos. Napapingin ang ibang empleyado kay Evan. Alam nilang hindi patas ang trabahong iyon, lalo na't hindi iyon assigned sa bagong hire. Ngunit gaya ng dati, tahimik lang si Evan. Tiningnan niya ang makapal na papel at tumango. Sige po sir. Habang kumakalat ang balita na nagkaroon na naman ng HR inquiry tungkol kay Torres, nagsisimula ng magtanong ang ilang tauhan kung bakit hinahayaan ng kumpanya ang ganitong klaseng asal ng supervisor. Usap-usapan na may ilang nagrereklamo, ngunit hindi nabibigyan ng bigat dahil matagal na si Torres sa kumpanya at may reputasyong mahusay daw sa performance. Ngunit ang hindi nila alam, unti-unti nang napupuno ang HR ng mga reklamo laban sa kanya. Maliliit na kaso, pero sapat para kabahan ang sinumang supervisor. Habang abala si Evan sa pag-aayos ng backlog, napadaan ang isa pang HR officer at napansin ang sipag at katahimikan niya. Ikaw ba si Evan? Tanong nito. Opo, sagot niya ng may ngiti. Kamusta ka dito so far? May halong pag-aalala ang tanong, marahil dahil may natatanggap na silang report tungkol sa supervisor. Ngunit hindi nagsumbong si Evan. Ayos lang po ako, sagot niya. Marami po akong natututunan. Napangiti ang HR, ngunit may halong pagtataka. Kung may problema, please let us know. Hindi ka nag-iisa dito. Tumango lang si Evan at nagpasalamat. Pag-alis ng HR, nakatingin sa kanya ang ilang empleyado. May isa pang bumulong. Dapat sinabi mo na yung ginagawa ni sir. Grabe na siya. Ngunit ngumiti lang si Evan. May tamang oras po para sa lahat, sagot niya. Napaisip ang kausap niya, ngunit hindi na nagtanong pa. Sa likod ng mga simpleng salita ni Evan, parang may bigat na hindi maipaliwanag. Parang sanay siyang hintayin ang tamang panahon. Parang alam niya kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik. Habang lumalalim ang araw, hindi napansin ni Torres na unti-unti nang nalalantad ang kanyang tunay na ugali sa harap ng HR. Nagmamasid na sila, tahimik pero gumagalaw. At patuloy na nag-aambag ang bawat sigaw, bawat pangmamaliit at bawat pag-aabuso niya kay Evan sa pagbagsak na hindi pa niya nakikita. Ang buong department, kahit tahimik, ay nagsisimula ng magtanong kung bakit tila kay Evan nakikita ang higit na lakas. Hindi siya sumasagot pabalik, hindi siya lumalaban, ngunit sa paraang hindi nila maintindihan, siya ang nagmumukhang mas may integridad. At sa gitna ng lahat ng iyon, habang patuloy si Torres sa pag-aabuso, patuloy din ang pagbuo ng misteryo kay Evan. Sino ba talaga siya? Bakit parang hindi siya natitinag? Bakit parang sanay siyang pakitunguhan ang matataas na tao pero hindi ipinapakita? At bakit kahit anong gawin ni Torres, hindi siya natatakot? Ang mga tanong na iyon, habang tumatagal, ay magiging susi sa nalalapit na malaking revelasyon na yayanig sa buong kumpanya. Nang sumunod na linggo, lalo pang tumindi ang pagyayabang ni Mr. Torres sa department. Dahil sa balitang paparating ang bagong CEO, pakiramdam niya ay mas lalo niyang kailangang ipakita ang authority niya. Halos araw-araw niyang kinukwento sa mga empleyado kung gaano siya kalapit umano sa mga top executives, kung paano siya palaging sinasama sa meetings, at kung gaano kataas ang tingin sa kanya ng management. Ngunit ang totoo, wala siyang direktang koneksyon sa kahit sinong board member. Gawa-gawa lang niya ang karamihan para mas lalong katakutan siya ng mga staff. Sa mga nakikinig, halata ang pang-aalipusta at pagmamayabang, ngunit walang gustong magsalita
dahil nasa kanya ang posisyon. Habang nagkukwento si Torres sa pantry tungkol sa mga malalaking proyekto raw na siya ang nagpasimula, tahimik lang na nagtitimpla ng kape si Evan. Napatingin si Torres sa kanya at tila naasar na hindi man lang ito nagpapakita ng paghanga. "Hoy Evan," sabi niya ng mayabang, "nakikinig ka ba? Hindi ka ba nabibilib? Hindi ganito kadali ang umangat dito. Hindi lahat nagkakaroon ng access sa upper management. Ako lang ang pinagkakatiwalaan nila." Hindi pa rin lumingon si Evan agad. Nang matapos niyang hawakan ang tasa ng kape, saka lamang siya tumingin. "Maganda po iyon, sir. Sana marami pa kayong ma-inspire." Mahinahon niyang sagot. Halos mapikon si Torres dahil wala siyang nakuhang validasyon. Para sa supervisor, ang kawalan ng takot o pangamba ni Evan ay parang insulto. Pagbalik sa department, nagpatawag si Torres ng maikling meeting. Gusto raw niyang tiyakin na lahat ay handa sa pagdating ng bagong CEO. "Ayokong may palpak, ayokong may mabagal. Kapag nagtanong ang CEO, siguraduhin ninyong ako ang ituturo niyo bilang best performer." Sabi niya habang nakasandal sa swivel chair. Nakataas ang baba at nagpapakitang parang siya ang may pinakamahalagang papel sa kumpanya. Napukaw ang atensyon ng lahat, ngunit may mga nagtago ng ngiti dahil alam nilang hindi totoo ang mga sinasabi niya. Lalo si Mara, na matagal nang sumusubaybay kay Torres at alam na alam ang tunay niyang trabaho. Delegasyon ng kung ano-ano, pangaaway sa staff, at pagsisisi sa iba kapag may mali. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Torres kay Evan. "Ikaw, gustoong magmukhang presentable ka sa araw ng arrival ng CEO. Ayokong mapahiya sa hitsura mong ganyan. Bili ka naman ng bagong long sleeves, hindi yan pang corporate." Tahimik lang si Evan habang pinagmamasdan ang supervisor. "Opo, sir," sagot niya, ngunit walang bakas ng pagkahiya o pagmamakaawa. Sa totoo lang, lalong nainis si Torres sa kanyang kalmadong pagtanggap. Sa isip ng supervisor, bakit hindi pa rin siya natitinag? Bakit hindi siya natatakot? Kinahapunan, nagkaroon ng pagkakataon si Mara na makausap si Evan habang magkasabay silang nag-aayos ng files. "Alam mo Evan, hindi naman normal na ganito ang trato ni Sir sa lahat. Mas grabe talaga ang sayo. Para bang may pinapatunayan siya." Tumingin si Evan sa kanya at marahang ngumiti. "Ayos lang po, may mga taong kailangang unawain bago sabayan," sagot niya. Hindi maintindihan ni Mara ang lalim ng sagot, pero lalo siyang na-curious. "Evan, may tanong ako. Hindi mo naman kailangang sagutin kung ayaw mo. Pero bakit parang hindi ka natatakot kay Sir? Lahat kami natatakot, pero ikaw, iba." Huminga ng malalim si Evan dahil sanay na po akong makihalubilo sa iba't ibang klase ng tao at natutunan ko na hindi laging lakas ang kailangan, minsan pananahimik. Hindi na nagtanong pa si Mara, ngunit sa isip niya malinaw na hindi ordinaryo ang pagkatao ni Evan. May bigat ang boses niya, may lalim ang mata niya, at may paraan siya ng pagharap sa mga sitwasyong hindi kinaya ng iba. Lalo niyang naramdaman na may tinatagong sikreto ang binatang iyon, isang sikreto na hindi nagmumula sa kahirapan o simpleng karanasan, kundi mula sa mas mataas na antas ng mundo na hindi pa nila nakikita. Sa sumunod na araw, bago pa man makapasok ang lahat, dumating ang balitang nagkaroon ulit ng HR complaint laban kay Torres. May 2 bagong hire ang naglabas ng hinaing at nagbigay ng detalyadong kwento ng pang-aabuso. Nagsimula nang magtanong ang HR kung bakit paulit-ulit may reklamo mula sa department na iyon. At bagamat hindi binabanggit, alam ng ilang empleyado na nagmumula ang tunay na problema kay Torres mismo. Nagulat ang supervisor nang tawagin siya para sa meeting. Galit siyang bumalik sa department at agad na sinisi ang staff. "May nagrereklamo na naman. Sino na naman sa inyo ang hindi marunong rumespeto sa supervisor?
Sigaw niya habang umiikot sa floor. Napayuko ang lahat, takot na madamay. Ngunit kahit anong tingin niya, hindi niya makuhang takutin si Evan. Imbes na sumama ang loob, kalmado lang ang binata habang nag-aayos ng papeles. At syempre, nakita iyon ni Torres. Ikaw, Evan, ikaw ang pinakahinihinala ko dahil ang tahimik mo masyado. Mga ganyang tahimik, sila ang mailig magsumbong sa HR. Napatigil ang lahat, nanlaki ang mata ng mga kasamahan nila. Pero bago pa lumala ang eksena, dahan-dahang tumingin si Evan sa supervisor. Kung may reklamo man po ako, sasabihin ko po ng direkta. Hindi po ako nagsusumbong nang hindi sinasabi sa tao mismo. Sagot niyang mahinahon ngunit may bigat. Para bang hindi nagsisinungaling at halatang hindi nang hihiyang magsabi ng totoo. Natahimik ang supervisor, hindi niya alam kung paano tatalunin ang ganoong uri ng katotohanan. Simula noon, nagsimulang mabasag ang imahe ni Torres, hindi lang dahil sa reklamo, kundi dahil sa paraan ng pagharap sa kanya ni Evan. Hindi agresyon, hindi paggalit, kundi isang uri ng tapang na tahimik ngunit matibay. At sa hindi malay na paraan, iyon ang mas nagsisimulang magtulak sa mga empleyado na isipin, sino ba talaga si Evan? Bakit ganun siya magdala ng sarili? At paano niya nagagamit ang katahimikan para unti-unting mahubaran ang supervisor ng tunay na kulay nito? At habang papalapit ang araw ng pagdating ng bagong CEO, ang tensyon sa loob ng department ay tumataas. Hindi nila alam, ang taong araw-araw inaabuso ni Torres ay hindi lamang basta empleyado. Siya ang magiging dahilan ng pagyanig ng buong sistema na matagal nang kinahawakan ng supervisor. At malapit nang magsimula ang pagbagsak nang ipahayag ng management na magkakaroon ng malaking presentation para salubungin ang paparating na bagong CEO, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buong departamento. Naging abala ang lahat, lalo na si Mr. Torres, na tila ba nahipan ng panibagong hangin ng yabang. Halos buong umaga, siyang naglalakad-lakad sa paligid, nagbibigay ng utos na hindi naman ganoon kahalaga, habang paulit-ulit na sinasabi sa lahat na siya raw ang magiging pangunahing tagapagsalita sa presentasyon. Araw-araw niya itong ipinapagyabang, sinasabing siya raw ang inaabangan ng bagong CEO dahil sa mga napakalaking kontribusyon niya sa kumpanya. Ngunit ang katotohanan, karamihan ng proyektong ipinagmamalaki niya ay gawa ng iba at pinasa lang niya ang rekognisyon sa sarili. Habang abala ang lahat sa paghahanda, si Evan ay nakaupo lamang sa gilid ng conference room, tinatapos ang ilang dokumentong ipinasa sa kanya. Kahit hindi siya kasama sa core team na magpe-present, pinapunta siya ni Torres para maging tagabitbit ng kung ano-ano. Nadama ito ng karamihan at may ilan pang nainis sa supervisor dahil hindi iyon patas. Ngunit si Evan, gaya ng dati, hindi nagreklamo. Tahimik lang siyang nakatingin sa laptop at tumutulong kapag may kailangan ng iba. Habang sinusuri ni Mara ang slide presentation, nagka-problema siya sa data visualization. Hindi tumutugma ang figures sa chart, dahilan para magkamot siya ng ulo sa inis. Napansin ni Evan ang pagkalito niya at dahan-dahang lumapit. Gusto niyo po ba tingnan ko? Tanong niya. Baka may formatting error lang. Sa simula ay nag-atubili si Mara dahil ayaw niyang mapag-initan na naman ni Torres si Evan. Ngunit nang makita niyang sincere ang alok nito, hinayaan niya. Ilang minuto lang ang lumipas at inayos na ni Evan ang chart. Dapat po ganito ang formula para tama ang projection, paliwanag niya. Napanganga si Mara. Evan, saan mo natutunan ito? Ito usually ginagawa ng senior analyst. Nginitian lang siya ni Evan at sinabi, mahilig po akong mag-review ng charts dati. Nakakatuwa pong pag-aralan. Habang nakatingin si Mara kay Evan, mas lalo siyang na-curious. Hindi ito mukhang bagong graduate. Hindi rin ito mukhang taong walang corporate background. Bawat galaw niya ay may disiplina. Bawat sagot niya ay may lalim. At bawat kilos niya ay parang natural sa isang taong sanay sa high-level decision-making. Bago pa siya makapagtanong ulit,
dumating si Torres. Pagpasok ng supervisor, agad niyang nakita si Evan na nakaupo malapit sa projector. Ano na naman yang ginagawa mo dyan? Hindi ka kasama dito. Tumayo ka at tumabi. Biglang natahimik si Mara. Kinakabahang baka makita ni Torres na tumulong si Evan sa presentation. Ngunit bago pa makagalaw si Evan, nakita ni Torres ang binuksan niyang chart sa laptop. Ano to? Ikaw ang nag-edit? Ano ba ang pinakikialaman mo? Alam mo bang pwede mong sirain ang buong presentation ko? Hindi makasagot si Evan dahil hindi naman niya intensyon na palitan ang trabaho ng supervisor. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, mas malakas pang boses ang narinig nila. Torres, hindi naman niya sinira, inayos niya nga eh. Sagot ng isa sa mga analysts. Pero imbes na humupa ang galit ng supervisor, lalo pa tong nagngingip-ngit. So ngayon, tinuturuan niyo akong mali ako. Ako ang supervisor dito. Ako ang may final say. Huminto ang buong conference room. Ang ekspresyon ni Torres ay puno ng paghihiganti. Parang may gustong patunayan hindi lang sa team, kundi lalo na kay Evan. At gaya ng dati, hindi lumaban si Evan. Tumayo lang siya at magalang na nagsabi, "Pasensya na po kung nakialam ako. Hindi ko po intensyon na makasagabal." Ngunit ang pagiging magalang niya ay lalo pang nagpainit sa ulo ni Torres. Tama na ang drama mo, Evan. Kung gusto mong tumagal dito, sumunod ka lang at huwag kang magpapakitang marunong. Pag-alis ni Torres, napabuntong hininga ang lahat. Lumapit si Mara kay Evan at nagtanong, "Bakit hinahayaan mo siya? Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba napapahiya?" Tumawa lang si Evan ng mahina. "Hindi naman po ako nasasaktan. Mas mahalaga sa akin na matapos ang trabaho." Ngunit sa loob niya, alam niya kung bakit hindi siya dapat pumatol. May misyon siyang hindi pa nila nauunawaan. Pagsapit ng hapon, nagkaroon ng rehearsal ng presentasyon. Nandun lahat mula sa assistants hanggang sa mga senior staff. Nakasara ang ilaw sa conference room, nakafocus ang projector sa malaking screen, at nagsimula ng magsalita si Torres ng mayabang. Ngunit halata sa mga tao na hindi ganoon kaganda ang flow. Mali-mali ang ilang datos, hindi maayos ang transitions, at hindi tugma ang sinasabi niya sa nakalagay sa slide. Paulit-ulit siyang nagpapakitang kunwari na alam niya ang strategy, pero halatang scripted at hindi galing sa tunay na kaalaman. Sa gitna ng rehearsal, biglang nag-glitch ang presentasyon file at hindi na gumalaw ang slide. Ano ba to? Sino na naman ang pumalpak? Sigaw ni Torres habang umiikot ang tingin. Ngunit may lumapit na tech at nagsabing corrupted ang mismong file. Halata ang pangangamba sa mukha ng supervisor. Napatipig siya sa mga empleyado at nagsimulang manggulo. Kaya ayoko nang may nakikialame. Siguro gawa ng isang tao dyan. Ngunit sa lahat ng iyon, isang tao ang hindi natitinag, si Evan. Tahimik siyang nakatayo sa likod, pinapanood ang malaking kaguluhan sa harap. Hindi niya kailangang magsalita, hindi niya kailangang umangat. Alam niya na ang tamang oras ay paparating pa. At ang truth na hindi nila alam, ang mismong kaalamang ipinagyayabang ni Torres, ang mismong leadership na ipinipilit niyang meron siya, at ang reputasyong pinanghahawakan niya ay malapit ng mabunyag. Dahil sa sandaling dumating ang totoong CEO, wala nang makakapigil sa pagtama ng tunay na liwanag kung sino talaga ang karapat-dapat at sino ang matagal nang nakabalot sa kasinungalingan. Dumating ang araw ng rehearsal para sa final run ng presentasyon bago ang pagdating ng bagong CEO. At mas lalo pang tumaas ang tensyon sa buong departamento. Pagpasok pa lang ng umaga, agad nagpaikot si Mr. Torres upang siguraduhing lahat ay handa, kahit ang totoo, siya mismo ang pinaka-hindi handa sa lahat. Ang mga slides ay hindi niya kabisado. Ang datos ay hindi niya lubos na nauunawaan. At ang mga tanong na posibleng ibato ng executives ay hindi niya alam sagutin. Ngunit sa halip na pagtuunan niya ng effort na pag-aralan ng mga ito, mas pinili niyang magpakita ng kayabangan at magpalatas ng boses.
na parang iyon ang magliligtas sa kanya sa nalalapit na kahihiyan. Pagpasok sa malaking boardroom, pinaupo ni Torres ang mga empleyado at agad na sinigawan si Evan. Ikaw, Evan, ilagay mo ang projector, iset mo lahat. Ikaw na ring maghanda ng tubig at siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Kapag pumalpak ka, lagot ka sa akin. Tumayo si Evan nang walang reklamo at sinimulan ang pag-aayos ng mga kagamitan. Tahimik siyang gumalaw, maingat at walang kahit kaunting iritasyon sa muka. Ngunit kitang-kita ni Mara ang hindi kanais-nais na sitwasyong pilit ibinabaon si Evan sa trabaho na hindi naman niya dapat hawakan. Nang matapos ma-set up ang projector, nagsimula na si Torres sa kanyang pagsasalita. Ngunit bago pa man makadalawang slide, bigla siyang natigil nang mapansin ng boardroom na nagkakalat ang impormasyon sa screen. Nagpapalit-palit ng fonts, may maling datos, may duplicated slides, at may page na hindi niyang alam kung para saan. Ang team ay nagsimulang magtinginan at si Mara na nakaupo sa likod ay napakagatlabi dahil alam niyang hindi iyon ang version ng presentation na ginawa nila. Malinaw na si Torres mismo ang nag-edit at nagpalit ng settings nang hindi nagpapaalam na siyang nagresulta ng gulo. Evan, sigaw ni Torres, anong ginawa mo? Ikaw ba ang nagpalit nito? Napalingon ang lahat kay Evan, ngunit hindi siya nagbabago ng postura. Maayos niyang sinagot. Hindi po ako humawak ng version na iyan, sir. Yung final copy po ang inilagay ko, kagaya ng utos ninyo. Ang tono ni Evan ay kalmado, walang bahid ng pagmamataas o galit. Ngunit sa pandinig ni Torres, iyon ay parang hamon. Hindi pa siya tapos makapagpaliwanag nang biglang lumapit ang isa sa senior analysts. Sir, pasensya na, pero nakita ko po kahapon si Sir mismo ang nag-edit ng file. Siya po ang nagpalit ng transitions. Nagulat ang lahat sa lakas ng loob ng analyst na iyon, ngunit higit na nagulat si Torres dahil hindi niya inaasahan ang pagkontra mula sa sariling staff. So ako pa ang mali ngayon? Ako pa rin ang sinisisi ninyo? Sigaw niya ng mas malakas pa. Habang nagkakagulo, kalmadong tumayo si Evan at sinuri ang projector. May corrupted portion lang po. Sibihin niya. Hindi siya nagbigay ng sisi. Ang intensyon niya ay tulungan ang buong team, hindi patamaan si Torres. Ngunit imbes na pasalamatan siya, lalo siyang ginawang target ng supervisor. Huwag mo akong tinuturuan, bulalas nito. Akala mo kung sino ka para ayusin ako? Sa gitna ng pagsigaw ni Torres, biglang lumabas ang isang direktor na hindi nila inaasahang nandoon pala sa hallway, nakikinig. Napatingin ito sa loob ng boardroom at nagtatanong kung bakit ang ingay. Agad nagsitahimik ang lahat, maliban kay Torres na hindi napansin ang pagdating ng direktor. Kaya ang bagal ng progreso ng department, may mga taong nagpapakitang marunong, patuloy niya. Mr. Torres, sabi ng direktor sa malamig ngunit malakas na boses. Ano ang nangyayari rito? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Torres nang marinig niya yon. Bigla siyang napalingon at napatras. Sir, ano po kasi? Nagre-rehearse lang po kami. May konting problema sa staff. Napatingin ang direktor kay Evan saka sa team at nakita niyang halata ang taot at tensyon sa kanilang mga mukha. I see, sagot niya. I hope this isn't related to the HR concerns we have been hearing about. Lalong namutla si Torres. Hindi niya alam na maging ang directors ay nakafarinig na ng tungkol sa kanyang pag-uugali. Ang ibang empleyado ay napayuko, ngunit kita sa mata nila ang pag-asang may mangyayaring pagbabago. Matapos umalis ang direktor, napuno ng katahimikan ang boardroom. Sa unang pagkakataon, hindi makapagsalita si Torres. Kita sa mukha niya ang takot at kaba, ngunit pinilit pa rin niyang magmatigas. Okay, balik trabaho. Mahina niyang sabi, pero halata ang pagkalusaw ng dating yabang. Habang nag-aayos ulit si Eva ng presentasyon, lumapit si Mara at bumulong. Salamat dahil hindi mo hinayaang lumala kanina.
Nagngiti si Evan. Trabaho lang po at mas mahalaga na matapos natin ng maayos ang kailangan gawin. Ngunit alam ni Mara at alam ng karamihan na iba ang nangyari. Hindi lang basta pag-aayos ng presentasyon ang naganap. Unti-unting nabubunyag ang tunay na ulay ni Torres at ang katahimikan ni Evan ang humuhubog sa pagbabagong iyon. Pagbalik ng lahat sa kanilang trabaho, mas lumutang ang kakaibang presence ni Evan sa loob ng opisina. Hindi dahil sa lakas ng boses o sa posisyon, kundi dahil sa respeto. May ilang empleyado ang lumapit sa kanya kinikilabutan ngunit humahanga. May nagsabi, "Iba ka, Evan. Kung ako yun, kanina pa ako sumabog." Ngumit-ngumiti lang siya at sumagot, "Hindi po kailangan sumabog para makita ang totoo." At sa araw na iyon, habang tahimik na naglalakad si Evan pauwi, nagsisimula ng mabuo ang larawan ng malaking revelasyon na paparating. Hindi pa alam ng department. Ngunit malapit na silang humarap sa sandaling magbabago ng lahat. Ang pagdating ng bagong CEO at ang hindi nila inaasahang koneksyon nito sa tahimik at simpleng lalaking ilang linggo na nilang inaapi. Ang araw ng pag-angat ng katotohanan ay padating na. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumalim ang tensyon sa departamento. Paparating na ang bagong CEO, ngunit wala pa ring nakakaalam ng tunay nitong pagkakakilanlan. Hindi man lang inilabas ng management ang pangalan o kahit anong larawan nito. Ang tanging sinabi lamang ay isang simpleng katotohanan. Siya ang magdadala ng bagong direksyon sa kumpanya. Dahil dito halos hindi na mapakali si Mr. Torres. Gusto niyang siguraduhin na sa mismong araw ng pagdating ng CEO, siya ang magmumukhang pinakamagaling, pinakapropesyonal, pinakaimportanteng tao sa floor. Lalo niyang binantayan ang kilos ng lahat at higit sa lahat, mas lalo niyang tinitigan ang bawat galaw ni Evan. Dahil para sa supervisor, hindi niya matanggap na may isang taong hindi natitinag sa kahit anong pangaalipusta niya. Isang hapon, habang nasa boardroom ang departamento para sa final mock presentation, biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang ilang executives. Hindi sila karaniwang lumalapit sa floor-level staff, kaya napabuntong hininga ang lahat sa kaba. Napansin agad ni Mara na parang may hinihintay silang tao at hindi iyon si Torres. Ngunit ang supervisor, dahil sa taas ng tingin sa sarili, agad silang sinalubong. "Sir, ma'am, welcome po. Ako po ang magli-lead ng presentation today," sabi niya habang halos umabot sa lupa ang pagyuko. Nakataas ang kilay ng isang executive, pero tumango lamang. "Where is your full team?" tanong nito. "Kompleto po kami," sagot ni Torres. Sabay senyas kay Evan na dalhin ang tubig at mag-ayos ng projector. Tinanong pa niya, "Sir, baka gusto niyo ng kape? Ako na po ang kukuha." Ngunit hindi ito pinansin ng executives. May hinahanap sila at hindi iyon si Torres. Nang magsimula ang presentasyon, halatang kabado ang supervisor. Hindi niya makabisado ang flow kahit ilang araw niya itong pinagyayabang. Maling datos ang nabanggit niya sa unang bahagi pa lang. At may dalawang analyst na agad nagkatinginan dahil alam nilang hindi iyon ang tamang figure. Patuloy si Torres sa pagsasalita kahit halatang hindi tugma ang sinasabi niya sa slides. Sa likuran ng room, si Evan ay tahimik lang na nakatayo, pinapanood ang lahat. Hindi siya nagsasalita, pero tila hinahayaan niyang mangyari ang nararapat, ang paglabas ng tunay na kakayahan ng supervisor. Ilang minuto pa ang lumipas at isa sa mga executives ang nagtaas ng kamay. "Mr. Torres, can you walk us through the justification behind this projection?" Itinuro nito ang graph na alam nilang lahat. Mali. Nablangko si Torres. Halos hindi siya makahinga habang naatitig sa screen. Sir, kasi yan po ay based sa combined efforts ng team." Hindi pa niya natatapos ang salita, muling nagsalita ang executive. "Which team member made this?"
I'd like to ask them directly. Nanlamig ang buong department. Halos hindi makahinga si Torres. Alam niyang hindi niya ito masasagot dahil hindi siya ang gumawa ng projection. At higit sa lahat, alam niyang mali ang datos doon. Sa sobrang kaba, napatingin siya sa likuran, kay Evan. Naglalaban ng pagmamataas at tapot sa loob niya. Si Evan po ang gumawa niyan. Sabi niya bigla, itinuturo ang taong list niyang gustong kilalanin ng executives. Nagulat ang lahat, lalo na si Evan. Hindi siya ang gumawa ng mali. Alam yun ni Mara, alam ng buong team, ngunit hindi na sila nakapagsalita dahil tinawag na si Evan. You, the new employee, please come here. Sabi ng executive. Tahimik na lumapit si Evan, walang pag-aalinlangan, walang galit. Humarap siya sa mga executives at mahinahong sinabi, "Pasensya na po, but I didn't prepare that slide. May I open the correct version?" Lalong nabigla ang lahat. Hindi nagulat, hindi natakot, imposibleng reaksyon para sa isang bagong empleyado. Ang isa pang executive ay tumingin sa kanya na tila nakikilala ang aura niya. "Show us," sabi nito. Habang nagtatype si Evan sa computer, napansin ng lahat na hindi siya nahihirapang hanapin ang tamang file. Kabado ang buong team, ngunit si Evan ay parang nasa sarili niyang mundo. Sigurado, mahinahon, at may kumpiyansa na hindi abot ng isang entry-level employee. Nang lumabas ang tamang chart, maayos, malinaw at tama ang lahat ng projections. "This is the correct version," paliwanag ni Evan. "The previous file was altered, possibly overwritten." Natahimik ang executives. Isa sa kanila ang nagtanong, "And you made this projection?" Sagot ni Evan, "Yes, sir, but only as a support file. It was not intended to replace the main presentation." Napatingin ang mga executives sa isa't isa. May nakita silang hindi pangkaraniwan. Kahit hindi pa nila sinasabi, alam ng lahat sa loob ng room. Hindi ganito kumilos ang isang baguhang empleyado. Lumapit ang isang executive, marahang tumango kay Evan. "Thank you. We'll proceed." Pagbalik ni Torres sa gitna para ipagpatuloy ang presentasyon, halata ang nanginginig niyang kamay. Hindi niya makontrol ang boses, hindi niya maintindihan ang graphs, at hindi niya alam kung paano ibabalik ang kredibilidad niya. At higit sa lahat, hindi niya matanggap na ang taong inaapi niya araw-araw ay mas pinakinggan ng executives kaysa sa kanya. Nang mag-end ang mock presentasyon, lumapit ang direktor sa buong team at nagsabing, "Good work, everyone. The CEO will arrive tomorrow. Expect a more thorough evaluation." Bago umalis, tumingin siya kay Evan, tumango at saka naglakad palabas. Habang unti-unting umaalis ang lahat, napansin nilang si Torres ay nakatulala. At si Evan naman, tahimik na kinokolekta ang mga gamit ng team, walang pagpapakitang may nangyaring kakaiba. Ngunit sa puso ng bawat empleyado sa room, may nagbago na. Sa unang pagkakataon, hindi na nila nakikita si Evan bilang ordinaryong bagong hire, at ang mga mata ng executives na tumingin sa kanya, may kilalang pagkilala. Parang may alam sila, parang may inaabangan, at iyon ang simula ng hudyat. Malapit na ang araw ng pagbubunyag. Ang taong inaapi nila ay hindi basta-basta. Ang tahimik na empleyado ay may posisyong hindi pa nila maabot. At bukas, sa pagpasok ng tunay na CEO, magsisimula ang pagbagsak ng ilusyon ni Torres at ang pag-angat ng katotohanan. Kinabukasan, napuno ng kaba at pag-aabang ang buong opisina. Sa wakas ay darating na ang bagong CEO na ilang linggo nang pinag-uusapan ng lahat. Wala pa ring makakuha ng kahit anong larawan o detalye tungkol dito, kaya't ang mga empleyado ay puro haka-haka na lamang. Sa hallway pa lang, halata ang pag-ayos ng mga mesa, ang pag-ayos ng postura, at ang pilit na pagngiti ng ilan. Si Torres ang pinakaabalang tao sa buong floor,
tumatakbo kung saan-saan, sinisigawan ang mga staff at paulit-ulit na sinasabing siya ang magiging unang tatayo para salubungin ang CEO. Ngunit habang lahat ay balisa, isang tao lang ang tahimik, si Evan. Dumating siya na parang ordinaryong araw lang, dala ang lumang backpack, nakaputing long sleeves, at ang simpleng ngiting hindi kumukupas. Wala siyang sign na kinakabahan. Wala ring bakas ng pagmamataas. Para bang alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa kahit kanino. 10:00 dapat ang pagdating ng CEO. 9:00 pa lang ay pinapila na ni Torres ang mga empleyado para magmukhang presentable. Pumuwesto siya sa unahan, hawak ang folder at mayroon pang practiced handshake na paulit-ulit niyang inoobserbahan kung tama ang anggulo. "Makinig kayo," sabi niya sa buong departamento. "Kapag dumating ang CEO, ako ang unang lalapit, ako ang magsasalita. Kayo ngingiti lang, lalo na kayo, sabay tingin kay Evan. Huwag kang magsasalita kung hindi tinatanong." Napayuko ang lahat, pero hindi dahil sumusunod sila sa kanya, kundi dahil nakakahiya na ang ipinapakita nito. Si Mara na nasa tabi ni Evan ay napabuntong hininga. Ang kapal talaga ng mukha niya, bulong niya. Ngunit sagot ni Evan, "Hayaan mo na. Lahat naman po lalabas sa tamang panahon." At dumating ang sandaling iyon. Bumukas ang elevator. 3 board members ang lumabas, kasunod ang ilang high-ranking executives. Tumayo agad si Torres, tumaas ang baba, at nilakad ang diretsyong papunta sa kanila. "Good morning, sir. Ako po si Mr. Torres, supervisor ng..." Ngunit bago pa niya matapos ang pagpapakilala, nagtanong ang isa sa board members, "Where is Evan?" Biglang tumigil ang buong departamento. Parang may humawak sa hangin at piniling patahimikin ang lahat ng ingay. Si Torres, na nananatiling nakangiti, ay biglang nalito. "Po, si Evan," utal niya. "Yung bagong empleyado po?" "Yes," sagot ng board member. "The CEO wants to meet him immediately." Parang may dumagan na malaking bato sa dibdib ni Torres. Napalunok siya ng hindi inaasahan. Hindi niya alam kung anong kahulugan ng request na iyon. Bakit ang bagong hire? Bakit hindi siya? Bakit hindi man lang siya kinikilala? Lumapit ang isa sa executives at nagtanong kay Mara, "Where is he?" Kaagad niyang itinuro si Evan na tahimik lang na nakatayo sa gilid. Hindi siya gumagalaw, hindi siya natatakot. Hindi rin siya nagtataka. Basta nandun lang siya, kalmado. Lumapit ang mga board members sa kanya. "Evan," sabi ng isa, "please join us in the boardroom." Sa sandaling yon, nag-iba ang paligid. Lahat ng empleyado ay napatingin sa kanya na parang ngayon lang nila siya nakita. Si Torres ay nanlamig. Halos hindi makahinga. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi niya alam kung ano ang koneksyon ni Evan. At ang pinakamasakit, hindi siya ang tinatawag. Habang naglalakan si Evan kasama ang board, sumunod ang lahat ng executives. Tahimik ngunit dama ang bigat ng kanilang presensya. Si Torres ay naiwan sa gitna ng koridor, nanginginig ang kamay at balisa ang buong katawan. Bakit? Bakit siya? Bulong niya sa sarili. Bakit hindi ako? Pagdating sa boardroom, pinaupo si Evan sa gitna. Lahat ng directors ay pumwesto sa kanilang mga upuan. Hindi na ito simpleng meeting. Hindi na ito simpleng pagpapakilala. Ito ang sandaling magpapabago sa lahat. Pumasok ang Head of Corporate Affairs at nagsabi, "Everyone please rise. The new CEO will now enter." Umayo ang lahat. At mula sa dulo ng hallway, marahang pumasok ang isang lalaking may presenya na hindi ordinaryo. Malinis ang suit, matatag ang lakad, at may aura ng kapangyarihang hindi kailangang ipagsigawan. Nang makalapit siya, ngumiti siya kay Evan, isang ngiting may pagkilala at lambing. "Good morning, Evan," sabi niya. Tumayo si Evan, bahagyang yumuko at binigyan siya ng respeto. "Good morning." Tumingin ang bagong CEO sa lahat ng nandoon bago nagsalita.
Allow me to introduce myself. Tahimik ang buong kwarto. I am Alejandro de la Vega, the new Chief Executive Officer of Alcorp Holdings. Nagpalakpakan ang ilan. Ngunit hindi pa sila tapos magulat nang sundan niya ito nang, at bago pa kayo malito, hayaan ninyong ipakilala ko ang taong pinagkatiwalaan ko ng higit sa kahit sino. Tumingin siya kay Evan, inilagay ang kamay sa balikat nito, at sinabi ng buong linaw, "This is Evan Alejandro de la Vega, my son, and the newly appointed Chief Executive Officer of our Internal Restructuring Division. Starting today, he will have full authority over operations, including personnel evaluations." Isang napakalalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Walang makagalaw, walang makahinga. Lahat ay nabigla. At sa labas ng glass wall ng boardroom, nanlumos si Torres. Namutla, nawala ang lakas ng tuhod, ni hindi niya maibaba ang kamay na kanina pa niyang hawak ang folder. Ang taong araw-araw niyang inaapi, ininsulto at hinamak, ay hindi lamang empleyado kundi anak ng CEO. At hindi lang basta anak, may mas mataas pang posisyon kaysa sa kanya. Hindi makatingin si Torres. Hindi makahakbang, hindi makapagsalita. At si Evan, na ilang linggong tiniis ang lahat ng pananakit, ay tumingin sa kanya mula sa loob ng boardroom. Hindi mayabang, hindi mapangmata, ngunit may mata na nagsasabing, tapos na ang panahon ng pang-aabuso. Doon nagsimula ang tunay na pagbagsak ni Torres at ang pag-angat ng liwanag ng katotohanan. Nang magsimulang maupo ang mga board members matapos ang revelasyon, ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Hindi pa rin makapaniwala ang karamihan na ang tahimik, simpleng bagong empleyado na ilang linggo nilang nakitang inaabuso ay hindi lamang anak ng CEO kundi may mataas pang posisyon na mas makapangyarihan kaysa kay Torres. Ngunit higit na nakakapigil hininga ang susunod na mangyayari dahil malinaw na bahagi ng tungkulin ni Evan ngayon ang harapin ang maling pamamalakad at mga supervisor na nagpapahirap sa mga empleyado. Paglabas ng meeting, pinalalayan si Evan ng kanyang ama at sinabing, "Anak, I'll give you the floor. You know what needs to be done." Tumango si Evan at pinunasan ng bahagyang pawis sa kanyang palad. Kahit sanay siya sa mas malalaking responsibilidad kaysa rito, hindi niya maikakaila na mabigat ang sandaling ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng taong nasugatan ng maling sistema sa department niya. Hindi lamang tungkol kay Torres ang lahat ng ito. Tungkol ito sa pagbabalik ng respeto, dignidad at tamang pagtrato sa bawat empleyado. Pagbalik ng ama niya sa kabilang wing ng boardroom, huminga ng malalim si Evan bago naglakad palabas. Sa hallway, naghihintay ang buong department, maliban kay Torres, na nananatili sa tabi, nanginginig, hindi makatingin sa kahit kanino. Nasa sulok siya, pinipilit magmukhang kalmado, ngunit kita ang takot sa mga mata niya. Ilang saglit pa, lumapit ang dalawang board representatives kay Evan at nagtanong kung handa na ba siya. Tahimik lang siyang tumango. Tinawag ni Evan ang buong department papasok sa boardroom. Isa-isa silang naupo, kinakalma ang sarili. Wala ni isa ang nag-ingay dahil lahat sila ay naghihintay ng pagkakataong makalikha ng bagong simula. Pagpasok ni Torres, nagpanggap siyang matatag, ngunit hindi na niya mapigilang hindi sumunod. Napilitan siyang umupo sa malayong bahagi ng mesa kung saan hindi niya lubos mababasa ang ekspresyon ni Evan. "Good morning." Mahinahon ngunit malakas ang dating ng boses ni Evan. Parang tumagos sa lahat ang tono. Hindi ito bossy, hindi nagpapakitang taas. Simple lang ngunit puno ng kumpiyansa at respeto. "Alam kong marami sa inyo ang nagugulat pa rin sa mga nangyari. Pero nais kong simulan natin ang pag-uusap na ito ng malinaw. Hindi kami nagpadala ng bagong CEO para lamang mang-inspect. Narito kami para baguhin ang mga maling sistemang matagal nang pumipinsala sa mga empleyado." Napayuko ang ilan.
habang may iba naman na tila pinagpapawisan. Pinagpatuloy ni Evan, at alam ko, marami ang hindi nakapagsalita dahil sa takot. Marami ang nagtiis dahil iniisip nilang baka mawalan sila ng trabaho. Marami ang nanahimik kahit mali dahil hindi sila pinakikinggan. Nakatingin siya sa bawat isa at sa bawat salitang binibitawan para bang gumagaan ang dibdib nilang matagal nang pinipilit maging matatag. Pero simula ngayon, dagdag niya, nais kong malaman ninyong ligtas kayong mansalita. Wala nang dapat katakutan. Ang oras ng pananahimik ay tapos na. Napatingin ang lahat kay Torres nang marinig ang huling salita. Hindi siya makakilos. Parang may mabigat na batong nakapatong sa balikat niya. Hindi na niya alam kung dapat ba siyang tumayo at humingi ng tawad o magpanggap na walang nagbago. Ngunit alam niyang tapos na ang panahong iyon. Mr. Torres, tawag ni Evan, mahinahon ngunit malinaw. Parang bigla siyang nabuhay mula sa pagkakatulala. Yes? Yes, sir? Nauutal nitong sagot. May pagkakataon ka ngayong magsalita at gusto kong maging tapat ka, hindi lamang sa akin kundi lalo na sa mga taong matagal mo nang pinapangunahan. Alam kong alam mo ang ilang reklamo laban sa'yo. Alam kong narinig mo kung paano ka nilalapitan ng HR. Pero gusto kong marinig mula mismo sa'yo ano ang maipapaliwanag mo sa mga ginawa mo. Tahimik ang buong kwarto. Humigop ng hangin si Torres. Nanginginig ang boses. Sir, Evan, hindi ko po intensyon na. Pero bago pa niya mabuo ang dahilan, nagsalita ang isang senior analyst. Sir, ilang taon na po naming tinitiis. Hindi lang po kami ang may reklamo. Marami pong umalis dahil sa kanya. Sumunod pa ang isang staff. Sir, natatakot po kami dati na magsalita, pero totoo pong minamaliit na kami. Lalo na ang mga bagong hire. Napasunod-sunod ang pag-amin ng mga empleyado. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagagalit. Nagsasalita sila habang hawak ang pagkakataong matagal na nilang inaasam, ang pagkakataong marilig. At si Evan, nakatingin lamang, pinapahintulutan silang maglabas ng sakit na matagal nang kinikimkim. Nang finally ay tumahimik ang lahat, saka ngumiti ng malungkot si Evan. Sir Torres, wala po akong galit sa inyo. Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa ginawa ninyo sa akin. Pero bilang bahagi ng tungkulin ko, hindi ko pwedeng pabayaan ang nangyari. Hindi po ako kumilos noon dahil nais kong makita ang tunay na ugali ng bawat isa. Hindi dahil sa kapangyarihan ko, kundi dahil mahalaga po sa akin ang kalidad ng isang lider. Hindi makatingin si Torres. Sir, pasensya na po. Hindi ko po alam. Alam mo? Mahinahong sinabi ni Evan, at oras na para harapin mo. Nagulat ang lahat nang lumapit si Evan sa supervisor at hindi sinigawan, hindi pinahiya, kundi mahinahong sinabi, simula ngayon, suspended ka pending investigation. At sa panahon na iyon, magkakaroon ka ng pagkakataong pag-isipan kung paano maging tunay na lider, hindi lider na kinatatakutan. Nang marinig yun, hindi galit ang naramdaman ng mga empleyado, kundi kagaanan. Sa unang pagkakataon, napakita sila ng lider na hindi nananakot, hindi nagpapabagsak at hindi nagpapakitang taas. Isang lider na marunong umunawa, ngunit marunong din maglagay ng hangganan. At si Torres, sa wakas, napayak, hindi dahil napahiya siya sa harap ng lahat, kundi dahil ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng mga ginawa niyang hindi niya kailanman inamin sa sarili niya. At si Evan, habang pinagmamasdan ang lahat, ay alam na ang susunod na kabanata ng departamento ay magsisimula na. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, hindi tungkol sa pagpaparusa. Ito ay tungkol sa pagwawasto, at iyon ang tunay na trabaho ng isang lider. Nang matapos ang meeting, unti-unting kumalma ang boardroom. Bumalik sa kanilang mesa ang mga empleyado, ngunit may kakaibang tatahimikan at kalinawan sa ere. Parang napawi ang matagal ng bigat na nakadagan sa kanilang dibdib.
Hindi man sila magsalita ng malakas, ramdam ng lahat na ang pagbabago ay nagsimula na. Si Torres, na dati lumalakad ng mayabang at agresibo, ay dahan-dahang inihatid ng dalawang HR officers palabas ng room. Wala siyang sinabi, wala ring nagtanong. Para siyang aninong tinanggal mula sa lugar na matagal niyang sinakop, at sa bawat hakbang niya palayo, mas lalong gumagaan ang pakiramdam ng mga natitirang empleyado. Si Evan na natiling tahimik habang pinagmamasdan ang lahat. Wala sa mukha niya ang trayumpo sa naganap. Wala ring galit na natunaw. Ang meron lamang ay malalim na pag-unawa. Isang uri ng katahimikang mas malakas pa kaysa sa sigaw o paghihiganti. Nang tuluyang makalabas si Torres, lumapit si Evan sa gitna ng floor. Hinayaang marinig siya ng lahat kahit hindi niya tinaasan ang boses. Alam kong mabigat ang mga nangyari, sabi niya habang nakatingin sa kanila ng may respeto. At hindi ko hinangad na maging dahilan ito para kahit sino ay mawalan ng hanap buhay. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Hindi tayo pwedeng magtrabaho sa lugar kung saan ang takot ang namumuno, hindi ang respeto. Tahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon, hindi iyon dahil sa panggigipit ng supervisor, kundi dahil sa ginintuang bigkas ng isang leader na hindi umaastang mataas, ngunit tunay na may kakayahang magpabago. Nagpatuloy si Evan. Simula ngayon gusto kong maging malinaw na bukas ang pinto ko sa lahat. Kapag may mali, ilapit nyo sa akin. Kapag may pangangailangan, sabihin nyo. At higit sa lahat, kapag may nakikita kayong mali mula sa kahit sino, pati na sa akin, gusto kong marinig ninyo ako. Walang exempted sa accountability. Kahit ako. Napatingin si Mara sa kanya, hindi makapaniwala sa klase ng pamumuno na ipinapakita nito. Hindi ito estilo ng isang batang nakuha lang ang posisyon dahil sa pangalan. Ito ang ugali ng isang taong may tunay na lalim at pinanggagalingang prinsipyo. Isa-isang nagtaas ng kamay ang ilang empleyado. May nagpasalamat na sa wakas may nakinig sa kanila. May nagsabing hindi pa siya nakakatulog ng maayos dahil sa takot kay Torres at hindi niya akalaing papalitan ito ng pakiramdam na ligtas na sa trabaho. May isa pang nagsabing maraming bagong hire ang hindi tumagal dahil sa supervisor. At ngayon lamang daw nila naramdaman na may pag-asa silang magtagal sa kumpanya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga empleyado, tumayo lang si Evan at nakinig. Walang notebook, walang recorder, walang assistant. Siya mismo ang humaharap. At sa bawat pagtango niya, para bang may pader na unti-unting gumuguho sa pagitan ng mga empleyado at ng pamunuan. Nang matapos ang mga salita ng pasasalamat at pag-amin, ngumiti si Evan sa kanila. Hindi ko kayo kilala isa-isa noon, sabi niya. Pero simula ngayon, sisikapin kong makilala kayong lahat. Hindi dahil kailangan ko yun bilang CEO, kundi dahil kailangan ko yun bilang taong parte ng team na ito. May nagbuntong hininga, may nagpunas ng luha, may napangiti ng hindi namamalayan. Hindi nila alam na posible pala sa corporate world ang ganitong klaseng pamumuno. Maya-maya dumating ang ama ni Evan, si Alejandro de la Vega. Hindi ito nagpakitang power, hindi nagdala ng entourage. Pumasok lang siya, may ngiti sa mukha at sinabing, "Anak, tapos ka na ba rito?" Tumango si Evan. "Opo, Dad. Kailangan ko lang silang kausapin ng isa pang mahalagang bagay." Tumabi si Alejandro sa likod ng mga empleyado at sinabing, "Pakinggan niyo siya. Hindi dahil anak ko siya, kundi dahil may tiwala akong kayang-kaya niyang pamunahan kayo sa mas maayos na paraan." Humakbang si Evan papunta sa malaking whiteboard sa gilid. Kinuha ang marker at nagsulat ng 3 salita. Integrity, respect, growth. Simula ngayon paliwanag niya, ito ang magiging core values natin. Hindi lang pader dekorasyon, hindi lang slogan,
kundi gabay ng araw-araw nating trabaho. Una niyang itinuro ang integrity. Hindi tayo magsisinungaling, hindi tayo magtatago ng mali. Hindi tayo uunlad kung hindi natin kayang harapin ang katotohanan. Sumunod niyang tinuro ang respect. Walang mataas, walang mababa. Bawat isa sa atin ay tao. Bawat isa sa atin ay may dignidad. Walang supervisor ang pwedeng umapak sa empleyado at walang empleyado ang dapat matakot magsabi ng totoo. At huli niyang itinuro ang growth. Hindi tayo papasok araw-araw para lang kumita. Nandito tayo para umunlad. Gusto kong maging lugar ang departamento na ito kung saan hindi ka tatakbo palabas dahil takot ka, kundi papasok ka dahil alam mong may matututunan ka. Isang malakas at taos-pusong palakpakan ang sumunod, hindi dahil obligado, kundi dahil genuine ang naramdaman ng lahat. Ang palakpak na iyon ang naging simbolo ng bagong kultura ng kanilang lugar. Hindi na kultura ng takot, hindi na kultura ng pagsigaw, hindi na kultura ng pang-aabuso. Matapos ang meeting, lumapit si Mara kay Evan. May halong kaba at saya ang ngiti niya. Evan, hindi ko alam kung paano ka magpapasalamat, pero salamat sa lahat. Ngumiti si Evan, simple ngunit sincere. Wala po iyon, Mara. Ginawa ko lang ang dapat at salamat din po sa inyo. Kayo po ang nagbigay ng lakas para magpatuloy ako noong hindi pa ako nagpapakilala. Hindi pa tapos ang usapan nang may sumalubong na mensahe sa intercom ng building. All employees of Operations Division, please proceed to the main lobby. A company-wide announcement will be made shortly. Nagkatinginan ng lahat at nangumiti si Evan ng bahagya. Alam nilang ang susunod na sandali ay magiging simula hindi lamang ng bagong departamento, kundi ng bagong kumpanya. At sa paglalakad nila palabas ng boardroom, nagsimula ang isang bagay na mas malaki kaysa sa pag-alis ni Torres. Pagpasok ng bagong kabanata kung saan ang respeto ang puhunan at dignidad ang pundasyon. Isang simula na siya mismo ang mamumuno.